So magawa tayo ng sabon. So ready na yung aking lye sa isang container na dissolve ko na sa tubig. Ito na lahat-lahat ang aking oil. So ito na siya, i-mix ko muna itong milk sa aking oil, itong licorice at saka ang aking papaya powder na gidilute ko ng konti sa oil. Tapos ngayon ihalo ko na dito sa oil. Tapos i-mix-mix ko lang siya. Tapos, hinalo ko na dito yung aking lye solution, pati yung aking stick blender na maliit, naglangoy. Kasi mayroon akong malaking stick blender pero ayaw kong gamitin. Mas gusto ko ito maliit. Ang ginagamit ko na tubig is distilled water na binibili ko sa grocery store. Mini-make sure ko talaga na ang lahat ng lye is nandito lahat sa aking oil. Kasi measured na yan sila talaga. Very accurate ang measurement ng paggawa ng sabon. So ito na, halo-halo mo lang siya. Tapos, stick blend mo siya. Yan, nilagyan ko siya ng honey. At saka yan ang aking essential oil para pabangon niya. So, ang dami. Ngayon, hindi ko na siya stick blend kasi yung essential oil, mabilis ang kanyang paglapot. So, gamitan ko na lang siya ng spatula. So, ito na siya. Stir mo lang siya ng stir, okay? Ito actually, ready na yan siya na i-pour. Kaya lang gusto ko lang talaga na ang essential oil at saka ang honey well distributed dito. So, ready na ito siya. Tingnan nyo ang lapot niya. Perfect na ito siya i-pour. Ibig sabihin, nag-combine na ang oil at saka ang lye solution. So, ito na siya. Don't worry kung messy ang pag-pour. Kasi normal yan. So, medyo medium trace na ito siya. Hindi na ito siya light trace. Kasi hindi ko siya agad gi-pour. Actually, ang mahirap sa soap making is yung measurement. Yun ang makatagal. Ang paggawa ng sabon, mabilis. Yung preparation dapat, ang lye solution, na dissolve muna sa distilled water or sa milk or whatever you want ahead of time. Kasi make sure na yung lye solution at saka ang oil mo, 10 degrees lang ang difference nila. So, for example, ang lye mo is 95 degrees Fahrenheit, dapat ang oil mo is 85 to 95 degrees Fahrenheit. Hindi ka pwedeng below 85 kasi more than 10 degrees difference na yan sila. So ito na siya. Pagkatapos nito, stamp mo ito siya para makuha yung mga air niya. So hawakan mo itong mold at saka stamp mo siya sa ground or ako dito na lang sa table. So yun lang. Tapos i-design mo na siya or i-distribute mo siya ng mabuti. Okay? Thank you for watching. Bye!